Ayun, shoutout po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At ito po re-reactionan na po natin yung sa part 78 ng EDSI po. Ito po yung kausapin ni Pastor ER, ang papa at mama ni Biancy para bumalik tanaw sa nakaraan po. Talika po, panoorin na po natin. Mga naman tayo, malapas po sana tayo sa sabi po nila dito na tayong family po. Ay, di po. Okay lang po yan. Ayun. Kasi ang tagal na. Ayun, napakinggan nyo. Lalabas, sabi ni Kalingap Rob, sabi ni Kalingap Edo, tayong family po. Magkakasama. Diba? Pambira. Namin po kayong naging natinsan. Pero hindi man lang tayo guys, kung halos makalabas na para makapag ba. Madali lang naman po yung tita. Makain lang naman po tayo. Bilis lang, tapos balik na lang ulit tayo. Sige. Tapusin ko lang po. Sige lang po. Ayun, parang nagpaalam si Kalingap Edo, para isama sila, para kumain sa labas, lunch, di ba? At didiretso na po natin doon sa nasa sasakyan na sila po. Puro BNC. Tara po. Lunch lang naman po. Then, matipulin po kayo pabalik. Para po. Basta di kasama yung, okay lang naman, okay lang yung mga kapatid nila. And let's go po, mga kapatid. Sorry. Bianti, ano sabi mo kay Bianti? Ganda? Transformation. Yeah, transformation. Maganda kasi si nanay. Uy! Isa to toy. Magandang hapon po sa inyo, magandang tanghali. Pangalan ko po si Pastor ER Villa Gomez. At sa karangalan po na punta kayo dito sa ating pong Rachel's Cafe and Cakes. Napapanood po namin kayo, napapanood kayo ng maraming tao, imagination ko milyon-milyong tao sa buong mundo. Gusto ko po kayong kumustahin bilang pamilya. Ito po, especially ang pagkumusta ko is, naalala niyo po pa ba yung panahon? Anong pagkakaiba nung hindi niyo pa nakikilala si Kalingap Rob sa buhay niyo ngayon? Ayan, parang magbabalik tanaw sila sa nakaraan, di ba? Gaano po yung pagkakaiba niyo? Pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi sobrang hirap na trabaho sa malayong lugar. Sa ngayon po, makilala kami sila nga pala sa Kuwera. Ay dito na lang po kami magkasama. So, hindi katulad noon na pupunta pa ako sa kamalayo. Ayun. Dati kasi nagtatrabaho yan si tatay sa malayo para sa kanila. Di hiwa-hiwalay sila, di ba? Di sila nagkakasama-sama. Di pares ngayon talagang magkakasama na talaga sila. Makagawa. Hirap ako sa pamilya. Kahit salamat naman sa ating Kalingap at lalap sa kapag parang kasama ko ay hindi na kami nagkakahiwalay. Dati, buwan po, kita-kita. Grabe. Nakarating ko ng tubos. Paghanap ng trabaho, hindi ako nakakuha. Grabe kung ano si tatay dati, kung magsalita, ganun pa rin hanggang ngayon at walang pagbabago talaga, no? Grabe po talaga salamat sa pinagkakalay. So, napakalaking impact pala talaga, malagit na talaga. Amin. Yeah. Yan,
si nanay, paano niyo may kukumpara yung dati sa ngayon? Sobrang laki ng pagbabago nga sa dati kasi yung dati talaga sobrang paghihirap namin talaga yung naranasan namin. Puro halos puro paghihirap. Ang laki ng pagbabago kasi talaga ngayon ay parang maginawa na sa pamumuhay, dahil parang sumulo, dahil sa kanya, may nakulutan. Tsaka yung pag-aaral yan ay dati, nagkakatad lang siya ng naawa pag-aaral. Yun ang importante doon, yung pag-aaral ni Biancy, dire-diretso. Tapos, hindi na siya naglalakad ng malayo, Tapos, hindi na rin siya nagugutom, di ba? Di tulad dati na, kwento niya dati, na kumakain lang siya ng marami para hindi na siya gutumin, sa tanghali. Ang bihira. Ngayon ay talagang nasuportahan ko yung pag-aaral mo. Kasi yung talagang yung pag-aaral. Naalala ko yung pag-aaral nangyari. Sobrang talagang mahirap na pag hindi ko pinabalikan ko parang hindi ko akalain na talagang magbabago yung pamumuhay na. Pero salamat sa Diyos po, na yung hindi niyo inaasahan din at pwedeng problemahin niyo pa yung pag-aaral niya. Dahil ngayon, parang hanggang sa pagtatapos niya, mabibigyan na siya ng tulong. Oo, sobrang nagpapasalamat. Makaka-focus na siya sa pag-aaral. Hindi na naglalap. Bago kami mag-aaral, mag-aaral, naglalap ako na paano, mag-aaral muna ako ng paglalabahan. Grabe yan. Mahirap talaga. May iyak na si nanay. Ayaw niya umiyak. So may mga panahon po na parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yung sakain mo, hanapin mo pa. Tila po yun mga ilang araw. Maraming pagkakataon. Sobrang. Kaya, sabi ko sa kanila ngayon na, ganito yung buhay namin, sabi ko, ayoko mag-aksay ng pagkain. Kasi mo, yung kunting lang, yung pagkain na nagkakasya natin. Lalo yan na yung bagong labas siya sa ospital. Maliit pa yan. Nagkakasya namin talaga. Hindi namin yun sa Pambira, nakakayak si nanay, Kasi siya yung, nagtatrabaho, para sa pamilya dati, Kasi si tatay may, may sakit, pilay yan dati. Nung natagpuan ni Dr. Lam. mga anak namin minsan hindi na ako makain para nalawin sa kanila. Kasi yung mga anak natin gusto ko sila yung kumain. Kaya ako binibigis ko na lang. Kaya sabi ko ngayon, kahit isang putin lang ng pagkain. Kanin. O ng magsaya. Wow. Dahil na-experience yung walang wala. Kasi ang dami taong nag-iirap. Ang dami pang taong nag-iirap na. Grabe si nanay, Pag nangyayari yun, ang nakakatulong po ba sa inyo rin yung nananalangin sa Diyos? Pag hirap yun, nahirap na talaga. Lagi ako nananalangin. Minsan, tumatali kami sa ibang religion, gano'n, sabi ko, magbalik sa loob ako sa Panginoon. Sabi ko, parang nawawalan na ako ng tiwala. Yeah. Sa kanya. Sabi ko, bakit ganito? Lalo yung nagkasakit. Bakit ang daming tao, ang daming mas namang tao, mga mamamatay tao. Bakit sabi ko, pinapahirapan. Sabi ko, bakit? Yung pamilya ko, sabi ko, hindi namang masama. Yeah. Parang, pero kung hindi Grabe, naman tao sa kanya.
Kung baga talagang dumating sa kanila ang matinding pagsubok bago nila narating din yung ganyang kaginhawaan na bago nila na-meet ang kalingap Buhay ng Diyos. Lagi na lang ako nagdadasal. Yun nga pagkakagising ko sabi ko, sana po dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. Ano ko yung mga mga pangangailangan. Yun nga. At nasagot yan. Ako, sabi ko talaga, yung si Lloyd, sabi ko talaga. Walang nasagot lahat yun sa tulong ng kalingap at sa madaling panahon, isang taon lang mahigit. Ganyan na ang buhay nila. Parang tumama sa loto, di ba? Kung sasabihin ng iba parang tumama sa loto. sabi sa kanya, Nasa katulad mo. kaya yung iba sabi ko sana, huwag kayong mawala ng tiwala sa magpakatatag ng bago. Kaya sinasabi pa yun. Sabi ko, kakayanan natin. Kumaliit pa yan, nagdano na yan. Marami na siyang pangarap. Pag laki ko, sabi ko, babagmin ko yung buhay natin. Bata pa siya. Sabi niya yun. At siya. oo nga at yun nga ang nangyari siya talaga ang dahilan ng pagbago ng kanilang buhay. Yan ang pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong mainit sa mga batang kung kahit wala yung bako, basketball school. Oo, yung elementary yan. Malapit ka. Mapasok siya walang baon. Sabi ko, minsan, nagsaing ako ng umaga. Dinadagdagan ko na lang. Sabi ko, pag-reset, uuwi ka na lang. Sabi ko, yung iba kasi kumakain, yung mga bako. Sabi ko, para hindi ka maiit. Uuwi ka na sa bahay, kakain ka na lang kanin. Uwi talaga yun ng bahay, kakain na ng kanin. Kahit yung ulam niya, toyo. Kasi hindi makapagbago. So, may pagkakataon toyo ang ulam. Oo. Pag wala talagang kanin, wala akong makita. So, na-experience niya po yun. Ulam nito. Sabi nga niya, paborito niya adobo. Lahat. Adobo kasi toyo man. Paano po siya nang lumalaki? I mean, nakikita niyo siya ngayon, anong dati sa parang hindi pa rin nagbabago. Oo, parang gano'n naman pa rin dati. Nagbago lang sa kanya yung Itsura. Lumalaki na siya. Ang tatanungin ko naman si Bianca, kasi si Bianca, hindi pa nagsisimula yung interview kanina. Medyo parang nakaka-relate na siya dun sa story. Kung nakikita mo si mama mo umiiyak, anong nararamdaman? Naiiyak po. Kasi tumula po ng talagang mahirap na po talaga yung buhay ko namin. Nung bata po ako na po yung palagi po inuutosan niyo mama. Pag wala po kami, ako po inuutang sa tindahan. Hanggang sa nakakaya po talaga. Pero hanggang grade na lang naman po ako naging grade 10. Grade 10 po kasi nakilala na po ako na Grade 10 lang siya pala nung nakilala ni Dr. Lab. Bali, isang taon din bago i-refer niya kay Kalinga Prab si BNC. Kasi grade 11 na to nung i-refer ni Dr. Lab. Matagal-tagal din palang hawak ni Dr. Lab ito. Pero hindi siya gaanong binilag ni Dr. Lab kasi nga ni-refer na niya kay Kalinga Prab. Di pa nga lang napupuntahan agad. Sobra pa talaga makinang pinagbago pa ng wala po matagpuan sa kanila po yung kami. Malaking pagbabago. Inaasahan mo ba na may ganito yung buhay mo ngayon? Kahit na nahihirapan?
Parang ano to eh, parang panaginip, ano, pangarap. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na, yung pangarap ko pong bahay na ganun po, may second floor, ganun po. So, ganun kalaki. na, hindi Yun pala talaga ang pangarap niya, no? Yung magkabahay siya hanggang may second floor, ano? Yan mo, binigay agad ni God, di ba? naman po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad na ganun bahay. Sabi mo, magsisikap po para sa ngayon, nandiyan na. Meron ka bang mga memories nung lumalaki na nakakaiyak talaga, nararamdaman hirap sa pamilya? Yung nagkasakit po si Papa. Yung talagang ano po, kahit po mga kabalik niya, na ano po, dati po hindi po namin malapitan din yung gusto ko din yung Papa. Ay talagang si Mama po yung Grabe, ano? Nung dati na naghihirap sila ng todo, no? Tapos hindi makapagtrabaho yung tatay niya. Wala silang malapitan, ano? Kahit yung mga kapatid ng tatay niya, hindi nila malapitan. Pambihira naman. Ano? Grabe talaga yung napagdaanan nilang yan. Ano? Wala man lang talaga tumulong sa kanya. Kaya obligado ang mama ni Biancy ang talagang kumayod sa kanilang pamilya. Ano? nagdito po para yung hospital sa si Papa. Ano yan? Yung ano po yung sumama lang sa inyo nagtatagoy. Ako po yung nagpapatid sa mga kapatid ko. Hindi man po ako yung sa ito po. Yung pag-uulap po ng gano'n, hindi man po ako okay lang po. Okay lang po yun na ba? Ito, nakikita ka ng mga ibang bata, masarap ang kinakain, ibang sila. Ano nararamdaman mo ng lumalaki? Ano po, ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung point na makakagagmaan po kaya. Makakakain na din nun. Nung Madadanas. lumalaki ka ba, marami ka rin pangarap at naniniwala ka na parang maabot yan. Nangangarap ka na rin. Ano mga na-imagine mo? Bata ka pa. Ano po, dahil po, siguro dahil po sa mga naranasan ko, lagi ko pong iniisip na gagawin ko po yung lahat para maitagay yung mga kaya po yung ganang buhay. Gaano mo sila kamaan? Para po, mas mahal ko magsasabi. Sabi, At hanggang ngayon na, bakit ka naiiyak? tears of joy. Tears of joy. Tears of joy talaga yun kasi inaalala nila yung nakaraan di ba? Na naluluha siya kasi ganyan na sila ngayon, Ganyan na ang pamumuhay nila ngayon, magaan na. Hindi tulad ng dati, no? That's good. That's good. Parang pagbabalikan natin, parang yung mga pagkakataon na hanggang kailan ba matatapos ang buhay na ito. Pero biglang may surprise para sa Lord. Like, may mga time din na parang may time kasi ang buhay ng tao nagda-doubt din to Diyos, nagko-question to Diyos, and then may time naman ang buhay na nag-assume to Diyos. May time ba na nag-pray ka talaga na? Opo. Kasi na po, yung talagang kung yung kay Papa po, doon po talaga nag-pray na po ako nun. Tapos yung talagang naiiyak na po talaga ako manguta. But nag-pray, nag-log po ako nag-pray kay Lord. At sana bigyan mo po kami ng mga katulong po sa amin. Tapos po yung binigay po dito ko kayo. Nagulat lang po, naglalaba po ako rin sa bahay. Tapos makita ko pa si Dr. Love, sabi ko si Marito. Ganun wala si Dr. Laban. Hindi mo na nagsabi, pambira. Nakita na lang ni Biancy na nagbibideo. Binibideo si Biancy habang naglalaba. Dok, dapat nagpaalam ka muna, Dok. Tapos po yun, sabi daw po niya na, daw po siya, vlogger daw po siya. Sabi daw po si Dr. Love, tutulungan daw po kami. Sabi ko niya.
I-describe mo sa amin naman yung first time mo naman na nakilala sila Kalinga Prab. Siyempre, Dr. Love, Kalinga Prab. Yan. Ano po, yun po kay Kuya Rob. Ano po, sinasabi na po talaga po sa akin yun ni Dr. Love. Kasat ko na po ng sintong. Sabi niya po, ano niya daw po ako, ilalapit daw po ako kay Kuya Rob po. Kasi nawawala na rin po. Kala ko ako hindi na po mapunta na si Dr. Love. Kala ko hindi na po makabalik po na sa bahay isang beses na po. Tapos yun po, nagbalik po siya. Tapos sinabi po sa akin na ipapakilala daw po kay Kalinga Prab yung pinaka-ano daw po. Okay. Tapos, ano naramdaman mo na parang papakilala, napapanood mo na ba si Kalinga Prab? Opo. Nanonood po ko dati ng Edrica. Fans ng Edrica, di ba? Sinong pinapanood mo biyan sa Edrica? Siguro si Kalingap Eds, no? Tapos, ano po yun? Siyempre po, masaya po tapos nakaramdam po ako ng pag-asa. Ano mo naramdaman na parang ito na magbabago na yung buhay natin? Simula po. Simula pa lang, nararamdaman mo na ito na yan. Kasi lagi man po ako nagpe-pray kay Lord po na sana po talaga mabago po yung buhay ko na. At ngayon, ito na yan. Dahil sa tingin niyo po, nasa ng pamilya niyo kung sakali lang sila nakilala? Ang team Kalinga Prab, Kuya Val, si Ate Edna. Nasa ng pamilya niyo, ano siguro? Grabe, ang mga tanong ni Pastor E.R. Talagang ang mga sagot talaga ang nakakaiyak talaga ang mga sagot ng mga ganyang tanong. Ano pa rin, siguro po, kung hindi po siguro kami na tagpuan ni Doc Love ng Kalingap, siguro ito nag-aaral po sa Papo. Albay. Ako naman po nagtatrabaho sa malayo na naman. Iwan na naman itong mag-iina ko dun sa dati namin bahay sa tabi ng dagat. Yun po, malaki pong pagbabago sa ating buhay namin isa ngayon. Tatay, mahirap mag-ipon para magkaroon ng sariling bahay at lupa. Alam mo po yan. Po talaga. Kahit siguro, matanda ako, kahit siguro mamatay na ako, hindi pa ako makakapagawa ng ano po masasabi? Totoo yan, ako. Sa ganda naman ng bahay. Dahil sa si Kalingap at sila Kalinga Prab. Ano po, at sa mga supporters at sa mga laking pasalamat ko din po sa kay Kuya Palsa, kay Kuya Rap, at sa mga sponsor po kay Doc Love. At kung hindi po dahil sa kanila, siguro wala kaming sa ganyan buhay ngayon. Siguro nandun pa rin kami sa dati pamumuhay namin. Kaya laking pasalamat talaga sa kanila. at yan po pinapangarap ng marami. Dahil simple. Na-enjoy mo po ba ngayon? Po, masaya po kami sa kasi hindi namin nakalain talaga magkakaroon kami ng gano'n na ang pangarap ko lang na makatapos ko ng anak ko. Kahit sabi ko mahirap, magsikap tayo mag-aral hanggang kaya po. So, kumbaga, pwede mo may pamana po talaga sa life edukasyon. Opo, yung talaga may papel silang nakatapos. Yun lang po talaga. Tayo, bakit feeling nyo? Kailangan magkaroon ng degree na natapos ang mga anak. No? Yun ang pangarap ni tatay dati lamang. Si Jancy at yung magkakapatid, parang mababait na bata at ang lumalaki. Ano po, lahat po silang pinapangaralan na yun. Huwag silang, di ba, nilang appeal. Huwag ba silang appeal. Kasi, sabi ko, ang Diyos na dyan, nakikita tayo kahit hindi natin siya nakikita, tayo nakikita. Anong gawin natin dito? Makikita tayo. At si Lord naman nag-reward po siya. Ay siya po niya. Talagang laging, kasi nung talagang 2 pieces na akong munti ka na po talaga. Totoo po yan talaga. Dati na po ako ng, dati nasa pangalibang ko kasi ako nagbabalo. Nasa 100 feet lalim ng dagat ay na. Ano sana na ito dagat? Oo, bigil sa dagat. Tapos, napuisan po ako ng yun. Ano po ako ng sugo.
Tayo, ang gusto kong itanong ay, syempre, ang buhay nyo ngayon, public na. Ang dami nang nakakakita, sikat na, pati mga kapitbahay nyo, baka alam to. And hindi natin may iwasan yung may negative comment, may masasabi ng ibang Mambabash. tao na hindi nila alam lahat. So, paano mo po ito, na-manage, paano mo hinaharap yung mga nasasabi ng mga maraming tao, pati sa kanya, pati sa pamilya, pati sa Kami po, kami, na po kami sa ganyan. Kasi noon pa kung hindi pa kami nabablog, talagang Meron meron ako na rin. na ganyan. So, may vlog pala o wala? Meron na rin. Lalo na po yung, nagkakasip nga po ako na taon talaga akong, hindi ako nakakapaghanap buhay. Yan lang talaga. Maliit pa yung, mga anak ko. Kaya lang, sa amin. Sinabihan pa nga itong asawa ko na para daw kami nabubuhay. Ang sabi niya sa amin, Grabe. kaya sabi ko, tanggap na namin na ayun na ganito ang pamumuhay na namin. Marami pang kami maririnig na hindi, kasi noon nga, wala kami ganyan, hindi kami nakikilala. Meron Marami pala. kami. Talaga, no? Grabe Lagi may masasabi mga tao. pinamalit kami maigi noon kasi paano daw kami nabubuhay na gano'n. Ang tanong, asa na ngayon yung mga nangungutya na yun sa kanila, no? Ano kayang buhay nila ngayon? Paris, Kanatatay, Biran, di ba? Baka isa yun sa mga tinutulungan nila doon, di ba? Kaya hindi natin masasabi ang buhay ng isang Estudyante, hindi na normal ang buhay mo ngayon. Hindi ka na magiging normal na estudyante. Paano mo hinaharap ang bashing, ang negative comment? Sanay ka na rin. Paano? Paano masanay sa ganyan? Yun nga po sinabi ko rin ko dati po yung mga ganun na Chismisan, nag-uusapan. opinion naman po nila yun. Basta alam ko naman po sa sarili ko kung ano po talaga yung na pamilya ko. Kung ano po kami. Yeah. Pati si Kuya Rab, na-bash din. Online yun. At nakita ko, Pinagtanggol. siya. Bakit biglang yun yung reaction? Anong naramdaman mo nung nabasa mo yung mga Ano po bilang beneficiary po niya. Alam ko naman po talaga kung ano po yung intention po ni Kuya. Bakit? Kasi po inaano din po nila na love team. Alam ko naman po na strategy po yun din ni Kuya. Yung mga ganun para po mas marami pong katulungan. manood po para mas maraming manood, mas maraming matulungan. Saka marami din pa natutulungan naman kung ano talaga ni Kuya. Nagiging beneficiary po. Like po sa Marami kayo napapasaya. Yun yung purpose ko ba nanonood din ng marami. OFW po. Pinag-ano pa rin talaga si Kuya kasi mali naman po yung Mali yung statement sa mga comments na iba. At least parang pinakita mo na ito nangyayari sa buhay niyo. Totoo talaga. hindi po talaga Hindi scripted. Saka nakatawa yung mga kwento mo kanina. Hindi mo inaasahan kung babalik sila, hindi mo alam kung ano sila mangyari, natagpuan ka naglalaba. Talagang yun yung nangyari na. Kaya sabi po nila scripted. So, hindi scripted. Talagang nagsimula po kay Dr. Lab hanggang sa napunta po kay Kuya. So, hindi scripted. Pati feelings mo. Ayun. Nagulat ka. Tay, hindi na po. Hindi na scripted. Tay, meron kasi nanay medyo nag-aalaga ng baby. So, ikaw po wala na ako. Anong feeling ng isang tatay na may sikat na anak? Po, proud po ako sa Proud. kasi laging ganyan siya. Kahit mahirap lang kami. Siya, talagang nagsisikap po siya. Makapagtapos siya. Ganyan na kahit medyo maraming babay sa kanya. Talagang linalabanan lang niya para sa kanyang para makatapos. Para sa makatapos. Kaya masayang-masaya po ako at talagang matatag po siya. Kahit po maraming lalabanan niya sa mga nababasa sa akin. Talagang binabaliwala lang niya po yung comment na hindi naman po nakakatulong po pag Nakakatuwa naman ang
family niyo, para kayong close. Close ba po kayo? Siya po. Pati ikaw, namamataw. Magkakatabi. Yun naman. Pagpatuloy niya po yun. Ang mahalaga naman po sa magulong mundo ay isang po at united na pamilya. Ito talaga importante. Actually, para sa akin, kayamanan din po yun. Ay po. Lalo mas mahalaga yung pagkakaisa ng pamilya kaysa sa pera. Yes, tama po. Kasi Yun, tama yun, Anin mo ang pera kung kayo namang pamilya watak-watak, di ba? At nagkakagalit, hindi magkakasundo sa isang tahanan, di ba? pera temporary. Material na bagay lang po yan. Tama po. Pero syempre, yung blessing, maganda rin kasi nakakatulong po sa inyo. Nakakatulong din sa marami. Ang maganda lang po, since hindi ito nangyayari sa lahat ng family, pahalagaan po natin, pahalagaan ito kasi malaking blessing po yan. Dahil ito na po ang kausap ko at parang spokesperson na rin kay ni Nanay. Anong masasabi niyo sa love team nila? Ni Edu at Yancy. Kasi syempre, kayo po yung pamilya. Alam ko, may permission naman po si Kalinga Prab. Ano po masasabi niyo sa mga napapanood niyo, nakikita yun? Para yung close yung dalawa, lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi niyo? Bilang tatay. Alam ko yun. Alam din sila, pero hindi ko po alam po. Alam talaga. Dalawa. Ang alam ni tatay, love team sila. Pero di niya alam kung ano yung talagang namamagitan ni Kalinga Edo kay BNC. Yun ang maganda doon. Ang bira. So, tinatanong talaga na ano na sa... Wala na ako. Pero tiwala ba kayo? Pero parang naglilihim lang din si tatay. Alam na yan, imposible namang hindi alam. Talaga. At payag kayo dun sa setup ni Kalinga Prab na parang may love team, may magkasama sila sa At kung wala po ako tiwala, hindi ko tama. Iyahatid niya ng gabi. Ay, sinahatid ng gabi? Kaya wala po talaga ako. Tiwala. Kay Kalinga Peds. Tiwala po kay Ian. Ano po masasabi niyo kay Eddie pala? Okay naman po siya. Okay naman po. So, may approval naman pala ni Papa eh. Si Mami. Gusto ko naman si Mami. Tungkol sa ano. Ayan yung mic niya. Hindi pa nga papatok. Hindi na umiyak si Baby. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niya. Yung billion na naman kasi. Nay, ano yung masasabi niyo? May cut kayong anak, may love team. Ano masasabi sa setup niya? Ganun pa rin parang yung love team niyan. Ay, yung love team niyan. Okay naman. Okay naman yung nila ngayon. Nababalik po. Baka madulas si nanay, no? Sabi ko, saan siya masaya? Supportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na suporta? Kung anong gusto niya. Kung sino? Nasa kanya naman yun. Ayun po yung parang magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin siya, tsaka si Ed. Tsaka pag ginagabi na, nagkagat naman sa akin si Ed. Bakit po? Yun, ganon. Ganon talaga si Eds, no? Talagang maalaga, no? Saka, tingnan mo yan, kapag ginagabi na sila, nagte-text sa nanay ni BNC. Yun ang pinakang magandang ginagawa ni Kalingap Edo, dagdag points yun para sa mga magulang, yung pangangalaga ni Kalingap Edo kay BNC, ando doon. Ginagabi. Basta lalayo kasi na pero po boto po ba kayo sa love? Ano po masasabi niya kay Edu? Ay, mabait naman si Edu. Tsaka,
mapagkakatiwalaan. Kung dumating po ang pagkakataon, hindi natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti. Ba't pagkakataon ka kagad? Pag dumating ang Si pagkakataon, Beyonce. hindi natin inaasahan ng marami na magiging sila po sa tunay na buhay. Sila na pastor, pambira. Sila na sa tunay na buhay. Ano yung parang sana nga maging ano sila, kung ano man problema ang kumati naman, patiwala lang sa isa't isa, tsaka yun, magtapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at yan na talaga sa totoong buhay na. Kasi may mga ganun pa, pinababasa ko po yun, nababasa ko sa comment. Yung po ba naiisip nyo ngayon o parang ano masasabi niyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na Para po sa atin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, pagtapos na. Pag nagpagtapos na, wala man na kami pipiliin kung sino, basta pagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si ano talaga at yun ang gusto niya, Nandun kami lang kanya, suporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami Tama naman. wala naman po problema doon. excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng pag-aaral. Kasi yun po ang importante doon ay kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, hindi mag-asawa na. Wala naman kami. Sa graduation, kinabukasan, pwede na Kasal. po. Basta kahit pa po, tatapos na siya. Ay, baka kumuha ng 1-year course. Graduate na. Problema yun. Wala naman po problema. So, hindi kayo ganun ka-control sa buhay niya. Pati alam naman niya kung ang Brothers University. Pero bakit? So, yun naman pala. Closing na lang po ito. Mensahe niyo po. Ano po ang mensahe niyo kay Kalina Prab, Kuya Bal, at yan na sa lahat po na nanonood sa atin at nagmamahal sa inyong pamilya. umulong po sa amin kay Jancy. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat pong suportang binibigay niyo po sa amin. Sana po, si Lord na lang po ang magbigay sa inyo ng malaki para marami pa po kami yung matulungan na kagaya namin. Salamat sa lahat-lahat ng sumuporta sa kanya. Mga nagmamahal sa kanya na talaga para hindi naman nila talagang kamag-anak pero pinakita nila na mahirap po talaga yung mga taong ganyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Fiancé. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po siguro kung sakaling maging stable na siya, pagtulong din po nga namin sa kapwa namin yun po. Ang gandang may adhikain ni nanay. bata din sa bahay, naampon namin na hindi naman ako parang kasi tawawa. Ayun. Kaya siguro Saka nag-ampon sila, no? Pambira. Kung yung tinanggap niyo ay gusto niyo rin na magawa para sa iba. kasi marami pa pong naghihirap na yun na talagang nangangailangan. Ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto, yung Masaya ko pa. Siyempre po, na sinusuportahan ko nila ako kung ano po yung ginagawa ko. Okay. Dahil po, approve sila, boto po sila. kanina. Saan? Kaya ano po, Hindi masabi. ito po. Boto sila kay Kalingap Edo. Wow! Siyempre, masaya po ako na gano'n na. Alam ko po, suportado po kami nila mga. Grabe, may support ka na agad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos sa pag-aaral muna. Kasi yun din naman po yung gusto kong Hindi nga. Gusto ko po yung may pagmamalaki din po sa Yan. mga. May pangarap ako para sa inyo sa lahat ng mga love teams na mag-set din ng example para sa mga ka-generation. Siyempre, napapanood kayo ng marami, may mga mag-unakapanood sa inyo.
maganda na magawa siya ng tama. Pag magawa may gabay ng magulang. At yun yung tingin ko na gusto rin ng lahat para sa iyo. So, may paghihintay pa na ko kanya. And guys, no, talagang may basbas na ng magulang, no? Ang EDSI, ano? Ang ano ko dito, meron na talaga silang relasyon, ano? Alam na yan ng magulang. At diba sabi ni Biancy, ano? Papasalamat siya kasi boto yung kanyang mga magulang kay EDS, no? Hindi lang niyang masabi ng dire-diretso, pero kay EDS yun, no? Boto kay EDS yung mga magulang niya. Ngayon, kay Kalinga Pedro. Ay, na yun. Ang ganda. Ang ganda ng ngiti nung nabanggit si Kalinga Pedro. Pambira si Biens. Yung hindi niya naman nagsasabi, Biancy, kung meron kang advice para sa kanilang dalawa ni Eddie, ano yun? Yun nga, para kay Bensei, yung muna, Sabihin niyo na yung pwede niyo sabihin na alam niya. maraming salamat. Grabe. Nakakaluwa yan, mga EDSI, ka-EDSI, no? Yung magulang mo, ano, di ba? Magpapasalamat sa iyo. Ano yan, bugod tangi ang ganyang nanay, no? Na talagang buong puso siya nagpapasalamat sa anak, ano? Kay BNC, ano? Kasi, ayun, naiyak na siya. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa wala si Papa mo kasi yung maintenance ko pala na supportahan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Malasakit siya sa mga kapatid. Talagang mahal yan. At saka, kaya yan ay, ginusto, ng mga viewers. Kasi ganyan siya sa kabait, si Biancy. Mama tsaka Papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edo. Maraming salamat sa sa pag-support kay Yancy na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edo saka sa payo ko lang sa kanilang dalawa kasi syempre medyo pa si Yancy pero mag-iitin man na siya sa sabi ko sa kanya mag-iitin na siya. Isip niya yun nga sabi ko sa kanya na lang silang dalawa may problema wag na siya na magsabi sa amin kasi yung pinakamahalaga yung wag siyang mahihiya sa amin ano ang mga problema nila kung sakali kung anong gustong sabihin niya yun at saka welcome naman siya sa bahay kung pupunta siya wag siyang mahihiya kaya sa labas sila tama oo tama naman so pwede rin po yan maganda rin po yan pamula naman ako ay nay pangdagdag lang natin kailan nyo nahalata na parang ang anak niya parang nagkakagusto nagkaka-crush na kay Eddie may mga signs ba nung una talaga mother knows ayun may sikreto ang magnanay no ganyan sila ka-close ayun no humingi pa siya ng approval kay Biancy kung sasabihin niya diba nung una talaga talagang siguro may crush siya
Nahalata niyo? Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Ay, nagsasabi sa'yo. Para kami, hindi lang, barkada lang sa bahay, paggabi na, bago kami matulog, katabi ang tapi. Yung paa niya nakasandal na sa akin. Minsan, talagang iniinis niya ako. Bago kami magpipintuhan. Sabi ko kasi siya nakikinig siya. Oo. Ganun nga daw, crush niya. Ewan ko nagbago, hindi. Ngayon na po. Pero, Nagbago na yan, nanay. Kasi, mahal na niya. Hindi niya lang crush. Mahal na ni Biancy si Kalinga Edo. parang okay naman sila. Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mo, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na, na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng saloobin mo, saloobin niya. Ayoko nang mangyari yung ganyan na wala akong alam ka. Ang babae talaga ng magulang ni Biancy. Magkaka-boyfriend mo, hindi alam ng magulang, tapos Nalalayo yung loob. So, ang ginagawa niya ngayon is tiwala sa kanya. Tsaka, kilala ko naman siya talagang hindi siya tulad ng ibang na mabait yan, kaya sabi ko tiwala ko. Sure ka po na hindi siya marupok. Kaya lang yun na, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag na hindi pa siya nakaranas na bumibig, sabi ko, pag nasaktan ka, Masakit yung unang sakit eh. oo, sabi ko, magsabi ka lang, ka kung anong nararamdaman. Kasi, Pero bahala kayo kung hindi pa siya nagkakaroon ng saka, kung masaktan mo siya, experience. Experience. Saka natin intervene kung sasaktan ba ito. Hindi ito Pero sasaktan. sana hindi naman. Yeah, hindi naman po. Saka, okay na. Baka marami pang mag-booking. Masabi mo ngayon sa marami nagmamahal sa pamilya niyo, sa iyo, millions of people all around the world. Masabi niyo kay Kalinga Prab din. Pupusin po ako nito. Salamat po sila. Pinakuyaran po kay Kuya Pan. Sa buong, yung Kalinga po. Kalinga po. Kasi, sobra po talaga siya bago po yun. Hindi na katulad ng mga talaga. Grabe, ang babait ng magulang ni Biancy, Kaya si Kalingap Edo, talagang papagtapusin mo yan, si Biancy, Kasi yun talaga yung gusto ng mga magulang para kay Biancy, makatapos sa pag-aaral. At saglit lang yan, Kalingap Edo, saglit lang yan. At ayun po, hanggang doon na lamang po ang ating konting pagre-reaction doon sa pag-uusap ni Pastor ER at ang pamilya ni Biancy. Nagbalik tanaw sila sa nakaraan, kung anong pagkakaiba ng kanilang buhay noon at ang buhay nila ngayon. Ngayon po. At bago po tayo magtapos, pakisuportahan po ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Hanggang sa muli po, pagbablog. Bye-bye! God bless po sa ating lahat.